ba or hindi dapat na magpautang ka sa sari-sari store negosyo mo? Hello guys, this is Tito Jazz, your sari-sari store explorer. And yes, pag-uusapan natin ang utang today, no? Very common topic. Yung iba dyan magsasabi, magko-comment, hindi pa pwede talaga magpautang. Yung iba naman sasabihin, kailangan mo talaga magpautang or else hindi ka kikita. So, this is my take on it. Okay, so ito yung sa akin, di ba? Yung pagpapautang kasi depende yan. Pero kung talagang gusto nyong malaman kung ano yung sagot ng mga expert dyan when it comes to pagpautang sa sari-sari store negosyo, number 1 po yan. Number 1 reason bakit mo bumabagsak ang sari-sari store negosyo. Pero kung i-dissect naman natin, siguro malalaman din natin yung mga reason na discuss natin today kung bakit nga ba umuugat siya sa pagkalugi, yung pagpapautang. Alright, so hindi po yan solid, no? Depende yan sa inyo kasi alam naman natin in traditional fashion, yung mga sari-sari store sa Pilipinas talaga nagpapautang. Pero take it into consideration, may nakita ka na bang Chinese, no? Chinese businessman na papautangin ka sa mga tindahan or stores nila? Kasi ako, Norm, to be honest, wala pa ako nakitang ganyan eh. Wala pa ako nakitang nagpapautang na Chinese, no? Or Chinese-Filipino na nagbebenta ng mga gamit. So, in consideration of that, alam naman natin na successful yung mga Chinese, di ba? Sa pagnenegosyo. And looking into that pattern na hindi nila ginagawa, then probably there is a benefit. Bakit? Alright, so, first of all, kung magpapautang ka, tingnan natin yung aspeto kung bakit siya nalulugi, no? For example, pag nagpapautang ka kasi, ang nangyayari yan, hindi naman na ibabalik sa'yo kaagad yung pera, no? Eh may puhunan ka dyan sa item na yan. Yung pinuhunan mo sa item na yan, especially pag bigas, no? Libo-libo yan. Kasi sako-sako per bigas, hindi ka naman nakakabili ng kilo-kilo, eh. Tapos ibibenta mo kilo-kilo lang din, di ba? Nakakatawa yan, di ba? So, of course, as a retailer or a wholesaler, bumili-bili ka ng sako-sako. Gumagastos ka ng 2,500 per sako, minimum mo natin, sabihin natin, 12,000, 10,000, di ba? Sabihin natin, 5,000 na lang. Pinaggastosan mo yan. Eh, mahirap pa naman kunin yung 5,000 na yan. Yung mangyayari, pag pinapautang mo yung items niya, masaya tayo na stay off sa topic, no? Ang nangyayari kasi is walang bumabalik na pera sa'yo. Pag walang bumabalik na pera sa'yo, wala kang pambili ng inventory. Yung inventory yung tawag yan sa stocks, hindi yung pagka-count ng stocks. So, isa na rin yan. Pero inventory yung tawag sa mga stocks mo. Pag wala kang pambili ng inventory, yun nangyayari is wala kang nabibenta sa iba mong customer. Pag wala kang nabibenta sa ibang mong customer, ang nangyayari is hindi na sila babalik sa susunod. Bakit? Kasi nga, wala ka namang stocks palagi. So, kailan ka ba bibili ng stocks? Of course, bibili ka ng stocks kung makakabayad na sila sa'yo. Eh, what if hindi sila bumayad ng utang nila on time or hindi ka talaga binayaran? Doon nagkakaroon ng problema at doon nalulugi yung sari-sari store negosyo. Ayun. So, kayo, mga sari-sari store owners, comment naman kayo sa baba if okay ba kayong magpapautang or disagree kayo na dapat hindi magpautang. You know? So, ano ba yung other side of the spectrum na sinasabing pwede talaga magpautang? Siguro, ako lang sa na-observe ko, pwede siyang magpautang if, first of all, kailangan alam mo kung sino yung pinapautang mo. Meron ba siyang capacity na bayaran ka? Diba? Pag nagpapautang ka sa kanya, may trabaho ba siya? Estudyante ba siya? Baka na-delay lang yung allowance niya at papunta na si mama, bibigyan na siya ng allowance, makakabayad siya sa'yo. Alam mo yun, yung meron ba siyang means na pwede siya magbayad sa utang niya? And medyo na-delay lang. Kasi naiintindihan naman natin, hindi naman tayo palagi may pera all the time, di ba? So, meron mga delay and pwede ba siyang pautangin? Isang factor yon. So, na yun, alam mo na kung sino yung mga dapat mong pautangin. Second thing to look at is, kailangan maglagay ka ng limit. Hindi pwedeng unlimited yung utang sa'yo kasi malulusaw yung capital mo, malulusaw yung paninda mo, walang mababayad sa'yo, walang babalik sa'yo ng pera. Put a limit into it. For example, ikaw per person, 300 pesos lang a week, you know. Pag hindi yan nabayaran, then cut muna sa utang, bayaran mo muna bago ka makapag-utang ulit, di ba? Kasi i-rolling nila yan, gagawin nilang cycle yan, mangungutang sila, magbabayad, mangungutang, magbabayad. Pero mas okay na lang yun, kaysa naman talagang walang bayad, di ba? And third consideration is, kailangan meron siyang time period kung kailan siya dapat magbayad sa'yo, di ba? Pag ang usapan is pag nag-utang ka ng Monday, bayaran mo ng Friday, dapat Friday bayad ka na. Kasi next time, hindi ka na makakaulit.
You have to be strict on these 3 things to make sure na hindi po malugi yung sari-sari store negosyo mo. Kasi iilan lang naman talaga yung kinikita mo dyan and iro-rolling mo pa yung pera eh. If me personally, parang ayoko talaga magpautang. Pero for those na talaga magpapautang, then at least look at these considerations, you know. I hope you learned something. By the way, if nagustuhan niyo yung videos, this is Tito Jazz, your Sari-Sari Store Explorer. If you like my videos, paki-share naman ito sa mga friends niyo upang malaman nila. Paki-favorites if may favorite option. Paki-follow or subscribe, depende sa platform. Paki-like or paki-heart or smash the heart button, depende sa platform. And comment naman kayo sa baba if agree kayo, yes sa pautang, and no, bakit hindi kayo agree. Alright, I hope you learned something. Have a good day.